Saan napunta? Bakit nabawasan ang pensyon ng mga sundalo? Napunta sa akap. Kapal ng mga mukha nyo, mga kampon ni Tambaluslos. Pasok. Ng Kamara ang alegasyon ni Senador Amy Marcos na binawasan ang pondo para sa ibang gastusin ng gobyerno para pondohan ang akap. Kabilang dyan ang pensyon ng mga retirado nitong empleyado. At nakatutok sina Marisol Abduraman at Tina Pangiliban Perez. Pensyon ng mga taga-gobyerno. Daming pera, oh. Uy, sana all. Pensyon ng mga taga-gobyerno. Napunta raw sa ayuda? Yan ang nadiskubre ni Senator Amy Marcos nang silipin ang pagsingit ng ayuda para sa Kaposang Kita Program o AKAP sa 2024 National Budget nang hindi raw dumaraan sa tamang proseso. Palpak talaga yung AKAP na yan. Ang kakapal na mukha nyo. Tinanggalan nyo, binawasan ninyo yung mga government employees natin ng pensyon, pati sundalo, para dyan sa AKAP na yan. May ikakapal pa ba yung pagmumukha nyo? Grabe itong mga ito. Ewan ko na. Ramdam ko na eh. Nararamdaman ko na ang mukha nyo hanggang dito, oh. Hanggang dito sa, Para raw mapondohan ang AKAP, marami mga dapat bigyan ng pondo sa national budget, ang anyay kinaltasan. Kung saan-saan yata kinuha, nagugulat ako, yung 71 billion doon sa public works na puros foreign funded. Ito yung malalaking flagship project na kailangan ng bansa. Pati yung mga pensyon, yung mga retirement fund, kasama rin yung 10 billion ng military, tinanggal din sa budget. Paano naman ito? 10 billion ng military. Nako, Marcos! Nako, Marcos! Huwag mong gagalawin yung mga sundalo. Huwag mo. Naku. Yan, dapat ang mga sundalo dinodoble. Hindi tinatanggalan ng pensyon, magde-delicates na naman kayo dyan. Yan po ang naging daan kung bakit kayo napunta sa Hawaii. Amy, naman, sabihan mo, wag ganon. Pati sundalo, kapalmoks naman. Nagsisilbi ang mga sundalo, nilalagay nila sa bingid ng kamatayan yung kanilang sarili. Tapos, may pamilya pa yan, tapos gaganyan ninyo. Para saan? Sa akap. Kaninong pangarap ba yung akap? Ay ba? Ano ba yan? Sobra naman na yan? Sang-ayon ng isang kongresista na dapat nang maimbestigahan ang issue, lalo't naninindigan siya at ibang kasama na dumaan. Ay, kita nyo yung mga bumabera ngayon, no? Sino tagapagtanggol ni Tamba? Si Ontiveros. Ito. Ayan, sino yung mga yan? Party list? Party list. Bakit siya ng mga nag-iingay ngayon? Party list. Nako. Sige. Sa tamang proseso ang lahat. It is a very grave accusation that should be studied very carefully and investigated. Nako, Rider party list. Sa motor na lang kayo. Nako. May nabasa ako kay Jason sa ata nabasa yun. Kung hindi ako nagkakamali. Samantalang daw itong party list na ito ay humingi ata ito if my memory serves me right, parang humingi pa ata ng itulong ito sa SMNI, di ba? Parang ganun. Hindi ko maalala masyado. Tapos ngayon, sila yung dumidiin sa SMNI. Hindi ko lang maalala, ba't hahanapin ko yun? Nasa post yun ni Jason sa Grabe itong mga ito. Party list, one rider party list. Alam nyo na siguro, Alam nyo na gagawin sa 2025. Sumikat yan lang one rider kung hindi ako nagkakamali. Kay yan, di ba? Yung maingay doon sa pinagtatanggol yung mga nahuhuling nakamotor. Ngayon maingay sila ngayon. Para kay Tambaluslos. Sabi na hindi dumaan sa proseso, kayo nga po ay nag-signify. You showed your intention, you showed your approval of the same by giving that signature. Ikaw naman pala may kasalanan, Amy, binibira ka, one rider? One rider party list, binibira ka, Amy. Pinsan ka ng presidente, Amy.
Senador kay Amy, ginaganyan ka ng one-rider party list. Sumasagot pa. Pinabulaan na naman ni House Deputy Speaker David Suarez na mababawasan ng Ito pwede pa to kasi ito taga-tahol talaga ito. Tahol to ng tahol Ha? Talagang ipagtatanggol niya ito sa kanila naman galing Hindi naman pwedeng hindi nila ipagtatanggol si Tambaluslos. O ito expected pa natin, taga-tahol talaga ito. Nako. pensyon ng mga retiradong empleyado ng gobyerno. Nauna na rin pinagdudahan ng mga senador na gagamitin ang AKAP sa People's Initiative na ilang beses nang pinabulaanan ng mga kongresista. Kontra-alegasyon naman ni House Committee on Appropriations Vice Chair Isa pa ang party list po. Puro party list. No. Ikaw, ano daw, meron ka ring sabit, Amy, tungkol dyan sa DSWD budget. Patungkol sa 4-piece, nilagay mo daw kung saan. Ulitin natin Raul Angelo, Representative Raul Angelo. Again, ako, party list. Raul Angelo Bongalon, dapat din daw imbestigahan si Senadora Marcos dahil pinalipat umano ni Senator Marcos ang 13 billion pesos na pondo mula sa 4-piece sa ibang programa. Nakita mo, sabit ka dyan? 13 billion! Amy! Talagang binibira ka ng mga party list, ha? Maraming alaga to si Tambaluslos na party list ata. Ha? Amy, saan mo dinala yung 13 billion? 13 billion nilipat mo para sa 4-piece daw yun. Hindi ako nagsabi. Dapat sagutin mo to, Amy. Sagutin mo rin to, Amy. Nako, hindi po pwedeng ganyan yan. Mahigit 4 na milyong 4-piece beneficiaries daw ang hindi nakakuha ng ayuda noong 2023 dahil dito. Pero nang tanongin ako dito, deadma lang ang tugon ni Marcos sa alegasyon. Sabay deadma lang, sumagot ka, Amy. Totoo ba yung 13 billion, Amy? Napano ka? Nako. Sagot, Amy. Sabi naman ni Senator Sonny Angara, Finance Committee Chair ng Senado, batid niya ang paglalagay ng Kamara ng programang AKAP sa budget. Nakalagay lang is sa parang anti-poverty program. So similar. So nung nakita namin, parang similar siya sa AIX. Pero siguro binigyan lang ng pangalan ng ibang pangalan para may branding yung house. Diba? Sabay kami yun sa HGAB, yung tinatawag na HGAB. After NEP, submit ng NEP ang DBM, HGAB. Paggiit naman ng DSWD, wala pa raw nagagamit ni 1 sentimo ng pondo para sa AKAP dahil binabalangkas pa ang guidelines para rito. Pero matagal na raw talaga nilang gusto sa departamento na bigyan ng ayuda ang mga tinatawag na near poor. Bigla sila may proyekto sa near poor. Bigla silang concern sa near poor. Ay nako, ewan ko Batuhan na sila. Eto si Amy sabi, ginamit ang pondo, kinaltasan, etong para sa pensyon ng government offices at mga sundalo. Ito naman si Amy, saan dinala yung 13 billion na alis sa 4-piece. Ano kayo na? Kayo na ngayon. Dapat kayo na mag-imbestiga sa sarili ninyo. Wag nyo nang abalahin si Kibuloy kasi wala namang kinalaman yan sa politika. Yung kay Kibuloy, dali nyo sa korte. Yung baho nyo, kamera, at saka baho ni Amy, dyan nyo imbestigahan. Diyan kayo, yan ang ihiring nyo ngayon dyan. Huwag yung kung sino-sino. Hayaan nyo na sa korte sila. Nako. Sabi ni Zork, si Tatay Digong na lang talaga ang presidente hindi naghahangad ng kayamanan. Yan. Kasi pag talagang nag-ano ka, talagang ang daming lalabas na baho dyan sa pagka tinumbok mo yung pagkuha ng yaman. Okay? Kaya wala silang mabato kay Tatay Digong. Kahit magka-lifestyle check, dahil delikado sila.